So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ang akala ata mga minamahal ni Ipe, ni Philip Salvador ay nakakalimot ang mamamayang Pilipino. So, ngayon nga po mga minamahal, ito ganito ba yung peace and order na sinasabi ni Philip Salvador na once na mayroong nag-criticize sa kanila ay gusto niya, wini-wish niya na mamatay agad? Tama ba yun? So, balikan natin tong kanyang statement 5 years ago. Anong akala mo? Nakakalimot ang sambayan ng Pilipino? Anong akala mo? Ibabaon na lang namin sa limot itong mga statement na binitawan mo na hindi pinag-iisipan? So, ngayon nga po mga minamahal, pakinggan nyo tong kanyang statement. Pakinggan nyo Simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Tapos tumawa pa yung isang bugok din. Kita niyo yan, mga minamahal? Nagsama pa talaga yung dalawang bugok. Diba? Kita nyo? Pag may nag-criticize, iwi-wish mo, kinu-curse mo, na mamatay na lang, na instead sana itama ang mga pagkakamali. Diba kasi mga minamahal, 5 years ago, napakarahas po ng bansang Pilipinas. Bakit? Yung approach sa drug war, yung araw-araw na lang napatayan, na kinu-call out ng mga human rights advocators, kinu-call out ng mamamayang Pilipino na pwede ba pakitigil na yung ganitong kalakaran? Kasi mga minamahal, oo, madaming addict. Pero sa population ng bansang Pilipinas, 1% lang yun. Diba? So tapos magpapatupad ka ng drug war, tapos 1% lang naman yung population ng mga addict. Hindi naman kasi Davao ang Pilipinas Mga minamahal, maybe sa Davao madaming mga addict, pero sa buong Pilipinas, hindi naman yung totally na sobrang dami. To the point na kailangan kada araw meron na lang namamatay. Ito yung pinaka-naiinisan ko. Kasi sinabi mismo ni Philip Salvador na yung yung plataforma niya is peace and order. Basahin natin to Ito yung plataforma ni Ipe. Diba? Kinontent ko na yan sa inyo kahapon. Iisa na nga lang yung plataforma niya, sabit pa. Diba? Sabi niya, iisa lang po ang plataforma ko. Peace and order. Actor and senatoriable Philip Salvador says that he is more than just an actor and can craft laws if given the chance to have a seat in the Senate. Pero sa totoo lang mga minamahal, kung pinanood niyo yung interview, nung tinanong siya, paano mo i-implement yung peace and order na gusto mong plataforma, hindi makasagot. Diba? To the point na nilaglag niya din si Duterte noon. Na ang sabi niya, yung mga adik kasi kahit paano may mga buhay din naman yan. Diba yan yung sabi ni Philip Salvador? Bigyan ng pangalawang tsansa. Di dapat sana kinull out mo si Digong. Kasi hindi yan yung naging approach niya. Tangina. Diba mga minamahal? He tells the media that his only platform is peace and order. Tinawanan pa nga siya, mga minamahal ng mga Pilipino, kinantsawan pa siya. So, mga minamahal, yung point of view kasi natin dito, paano mo maisasakatuparan ang peace and order kung ikaw na mismo, pag may nag-criticize sa'yo, is papatayin mo. Masyado kang sip-sip sa mga Duterte. Attack dogs ka. Tanginang to. Naiinis ako mga minamahal kasi, you know what, hindi naman talaga siya tumakbo para sa mamamayang Pilipino. Ano yung una niyang nasabi nung na-nominee siya? Sabi niya, mamamatay akong PDP. Di ba kung mahal niyo si Tatay Digong, bla bla bla. Di ba mga minamahal, yan yung pinagsasabi niya. So kala ko ba, tumakbo ka dahil kay Duterte? Tapos ngayon, sasabihin mo, tumakbo ka dahil sa mamamayang Pilipino, tapos dahil sa plataforma mong peace and order na hindi mo naman kayang i-justify at hindi mo naman kayang i-explain kung paano mo ito i-implement, kung anong bill yung papagawa mo. Di ba? Peace and order daw mga minamahal. Peace and order ba yung pagpatay? Ako'y nagtatanong lang, Ipe. Peace and order ba yun? Hindi ka ba nga nagsusorry Mga minamahal, never pa akong nakarinig na nag-apologize itong si Philip sa kanyang binitawang salita noon. Diba? Never akong nakarinig na nag-sorry to. Kahit hanapin nyo pa sa Google, hanapin nyo pa sa iba't ibang platform, never tong nag-sorry sa sinabi niya 5 years ago.
Ito kasi yun, oh, yung 5 years ago na balita, mga minamahal. Oh, Philip Salvador tweets, Duterte critics, mamatay kayong lahat. Yan yung sona nung 2019. Grabe, no? Literal na just a perfect example of Duterte's balahuras supporters. Literal siya, mga minamahal, na perfect example talaga. Kita nyo kung gaano kakupal itong si Philip? Ha? Tapos gusto nyong manalo yan? Well, wala naman siya, mga minamahal, sa top 12 Magic 12 survey according sa SWS at Pulse Asia. Alam ko naman na may chance ang manalo kasi sikat nga, 'di ba? Sikat. We do not know lang, sikat. Pero yung punto kasi dito natin, mga minamahal, iboboto nyo pa yung mala Robin Padilla, ang galawan, iboboto nyo ba na walang alam? 'Di ba? Ginawang retirement funds ang politics dahil wala ng project sa mga pelikula, biglang tumalon dito sa politika. Anong tingin nyo sa politika ng Pilipinas? Baboy? Ang taas-taas ng requirement pag maghanap ng trabaho, tapos sa mga politician, able to read and write lang? Nag-aral ka ba ng law? Sabi niya, mga minamahal, hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako lang mga isang artista ng PDP na handang maglingkod at magserbisyo sa taong bayan. Like, tanginang to. Paano mo mapagsisilbihan ng mamamayang Pilipino kung ikaw mismo walang knowledge? Kung ikaw mismo walang alam? Kung ikaw mismo kupal? Wala kang alam sa legislation. Hindi mo nga alam kung paano magpasa ng batas eh. Kasi mga minamahal, inamin niya din na paano mo isa sa katuparan yung mga plataforma mo. Makikipag-coordinate daw siya sa kanyang mga lawyers, kakausapin niya yung mga abogado niya kung paano mag-file. Like, pumasok ka sa politika, hindi mo alam kung paano mag-file ng isang batas? Really, Philip? Really, Ipe? Ang inang to? Alam mo, Ipe, pag naboboring ka, kumain ka, mag-exercise ka, hindi yung magpapile ka ng candidacy. Itong mga hayop na to. Bored ba kayo sa buhay nyo? Tapos lagi niya sinasabi, mga minamahal, na bumalik na daw ang karahasan. Ang dali lang kasing tumalak na mabilis na bumalik ang karahasan kasi may napabalita. Mabilis lang tumalak sa ganong pamamaraan. Pero, nasan yung datos mo? Nasan yung data mo? We need a proof na talagang tumaas yung crime index. Kaso nung ni-research naman natin, yung 2024 crime index, wala naman, mas mababa pa nga ng 3.29 eh, kontra last year. Tapos if you will compare the Duterte administration and the current administration, there is a huge difference between sa crime rate. Partida may madugong drug war pa yun. Actually, mga minamahal, yung madugong drug war na yun, smoke screen lang naman talaga yun. Alam na natin yun, smoke screen lang talaga yun para i-control nila, di umano, ang droga sa Pilipinas at kitilin yung mga kalaban at kakompetensya nila sa droga. According yan kay Arturo Las Cañas. Hindi sa akin ang galing yan. Diba? Peace and order, tapos yung mga kritiko gusto mong mamatay? Gago ka pala no? Bawiin mo tong sinabi mo. Kung nakikinig ka man ngayon, bawiin mo tong sinabi mo, nakakahiya kang patragisan ka. Literal na artista lang talaga pero walang alam. Parehas lang. Nagsama pa sila ni Robin Padilla. Kita niyo yung mga pagmumukhang yan? Diba? Diyos ko. Kaka-stress. Anyway, mga minamahal, yun po. Kupal talaga.